What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, tayo nagluto ng isang traditional na recipe from Batangas. Ito yung tinatawag nating pork estofado, Batangas style or probinsya style. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure and recipe kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara samahan nyo ako muli at sigurado ako sa inyong sulit ang panonood nyo ng aking video. So tara, simulan na natin to. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng pork estofado Batangas style. So ito meron ako ditong pork meat or yung karne ng baboy. Gumamit tayo dito ng pata. Ating ito titimplahan. Ang nilagay ko dito ay soy sauce or toyo. Gumamit lang ako dito ng 1/2 cup. Pagkatapos yan, ating itong titimplahan ng 1 1/2 cup na pineapple juice. So yung pineapple juice na ginamit ko dito, yung malaki. Kasi dati gumamit ako nung yung iniinom natin, yung tig 30 pesos. Parang iba yung lasa eh. So mas maganda gamitin nyo itong nasa latang malaki. So ayan, ang na-consume ko rito ay 1 1/2 cup. Masasabi ko sa inyo ay talagang yung kinalabasan na itong lutong nito ay masarap. Para siyang hamonado. Para din siya yung inahalo natin sa recipe kapag meron tayong fiestahan pag Pasko. So ayan, ating itong mas maganda kung i-marinate natin to ng mga 1 oras hanggang overnight para kapit na kapit yung lasa. Tapos meron tayo ditong isang large size na sibuyas na pula. Tapos meron tayo ditong pinipit na bawang. Sa pinipit na bawang, gumamit lang ako dito ng mga 6 hanggang 8 piraso. Tapos meron din tayo ditong pamintang buo. Siguro 1 tablespoon na pamintang buo. Tapos laurel, 2 hanggang 3 piraso. Yung maliliit lang para hindi naman maglasang adobo. Tapos meron din tayo itong star anise. Ito yung para yung uniqueness ng pagkalasa ng estofado natin. So nilagyan ko siya ng 2-3. Tapos ito 1/2 cup na water. So ganyan lang ka. Tapos ito, lalagyan ko rin siya ng 1/2 cup na brown sugar. So, brown sugar to taste yan. So, kung naayaw nyo na masyadong matamis, bawasan nyo na lang, gawin yung 1/4 cup. Pag gusto nyo sobrang tamis, pwede nyo na gawin 1 cup yan. So, again, ginamitan ko lang siya ng 1/2 cup. Tapos, yung sa, natin, sa water, 1/2 cup lang din. So, make sure lang na malubog natin yung ating pata sa liquid natin. Tapos, ito, nag-add ako ng sesame oil. So, ito yung recipe ng ating Batangas style na estofado, mga repa. Masasabi ko sa inyo, talaga ang sarap ng kinalabasan nito. So, ito ay ating pakukuluan. Sa umpisa, ang apoy na gagamitin natin dito ay high. Tapos, pag kumulo na, hinaan natin. Tapos, habang nagpapalambot tayo ng ating pata, which it will gonna take like 30 to 45 minutes, atin ang pipituin yung isang ingredient natin. So, ito, meron tayo itong saging na saba. So, ating itong pipituin. In that way, kapag kasinali natin mamaya to, bukod sa maganda yung color niya, hindi basta-basta madudurog. So, pipituin lang natin yan hanggang sa mamula lang siya. Tapos, ayan, pinapakita ko lang sa inyo yung aking pinapakuluan. Usually, pag nagpapakulo tayo, kailangan takpan natin para mas mapabilis yung pagpapalambot. Hindi lang siya nakatakip ngayon kasi gusto ko lang ipakita sa inyo kung na pinagsasabay ko yung pagluluto nito. So ito, since okay na yung color ng ating saging na saba, ating itong isa-set aside na. At later, pag malapit nang maluto yung ating pork estofado, pag malambot na siya, yun lang yung tamang oras para ilagay natin yung ating saging na saba na pinirito. So yan, from time to time, double check nyo lang ito. Kasi baka maiga. Ngayon, pag maiiga yan, pwede naman kayo mag-add ng water. Hindi din man naman magbabago yung panlasa niyan kasi masyadong concentrated na yung ating pineapple juice tsaka yung ating sugar. So kung medyo kinapos naman sa lasa, edi mag-add lang kayo ng sugar o kaya ng konting toyo or pineapple juice. So ayan, from time to time dino-double check ko lang siya para malaman yung okay na inyong pata, inyong tusukin ng tinidor. So pag gusto niyo na sobrang malambot talaga, 1 oras okay na yun. Ngayon kung natutusok naman pork tender na at wala naman sa inyong bungal, edi mga 40 minutes is okay na yan. So ayan, dahil malambot na yung ating pata, isasali na natin dito yung ating saging na saba. So
Ganito lang kasimple mga repa yung pagluto ng pork estopadong Batangas style or probinsya style. So naway meron kayong bagong recipe na maluluto para sa inyong mga pamilya. So oo nga pala, ang airpot ko kasi taga Balayan, so Batanggenyo. Ang sa nanay ko naman bandang Pampanga, kaya minsan ang luto ko ay pang Kapampangan, minsan naman pang Batanggenyo. Pero wala akong accent kasi laki ako sa Manila. So, ayun, kapag ako ay nagsalita ng may punto, parang trying hard yung datingan. Pero, garantisado ko sa inyo, itong ating nilutong estopado ay talagang authentic na recipe ng Batanggenyo. So, ayan, akin na ipinapakita sa inyong itsura, pagkasarap talaga. Siguradong kailangan yung doblehin ang inyong sinaing kapag kayo kumain ni Re. So, paano mga repa? Till next time again, sa mga di pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, maraming salamat. Till next video. Have a good day mga repa. Gatae.